Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon recap natin ang 2024 horror thriller film na pinamagatang Abigail, kaya set back and relax. Warning spoilers ahead, kaya simulan na natin. Nagsimula ang eksena sa isang batang nagbabalirena na nagngangalang Abigail. Ngunit walang kaalam-alam ang bata na pinagmamasdan na pala siya ng 6 na kidnappers na sina Joey, isang recovery addict at dating army medic, si Sammy, isang hacker na galing sa mayamang pamilya, at si Dean na isang social driver, si Rickles na isang marine sniper, si Peter isang mafia enforcer at si Frank na isang dating detective. At nang makarating na ang batang si Abigail sa kanyang silid ay bigla na siyang inatake ng mga kidnappers at tinurukan ng pampatulog. At nang masagawa na nila ang pagdukot sa bata ay dinala ito sa isang isolated na mansyon at dinala sa nagngangalang Lambert. At mayroong sinabi si Lambert sa mga kidnappers na una na wag magbibigay ng impormasyon sa isa't isa kahit na ano pa ang mangyari, at sinabihan niya rin ang mga ito na pagkatapos ng mission na ito ay kalimutan na nila ang mga nangyari at kalimutan na ang isa't isa, at dapat wag nilang ipapakita kay Abigail ang kanilang mga mukha upang hindi sila makilala ng bata. At panghuli dapat si Joey lang ang dapat pumasok sa silid kung saan nakakulong ang batang si Abigail upang i-check ang kalagayan nito sa loob ng isang kwarto, at binigyan ni Lambert ang mga ito na mayroon lamang silang 24 na oras na bantayan si Abigail at kung magawa nila ito ay mayroon silang $7 million each. At bago magumpisa ang mission ay kinuha ni Lambert ang mga cellphone ng mga kidnappers at dahil sa kuryosidad ay napatanong si Joey kung sino ba si Abigail para bantayan lang nila sa loob ng 24 na oras at sinabi lang ni Lambert na isa siyang anak ng mayaman na multimillionaire at sabay umalis. At habang naghihintay lang sila na matapos ang 24 na oras ay naginuman ang mga ito at dahil sa kalasinggan ay napatanong sila sa isa't isa, at nasuway nila ang utos ni Lambert na wag magbibigay ng impormasyon sa isa't isa. At para i-check ang kalagayan ni Abigail sa loob ng kwarto ay nakita niya ang bata na takot at nakapiring ang mata. Kaya naman sinuot niya ang kanyang maskara upang hindi siya makita ni Abigail at sabay pumunta sa bata at tinanggal ang nakapiring sa mata at linawagan ang pagkakatali nito, at sinabihan niya si Abigail na manatili muna siya kwarto hanggat hindi pa nagbabayad ng ransom ang tatay niya, at upang hindi matakot si Abigail ay nagpingkaswer pa ito sa bata upang mapanatag ang loob nito sa kanya. At nang magkapalagayan ng loob ang dalawa ay nagbahagi si Joey kay Abigail na kasing edad niya ang kanyang anak. Kaya naman nagbahagi rin si Abigail kay Joey tungkol sa kanyang ama na walang pakialam sa kanya at ito ay masamang tao. At nang marinig ito ni Joey ay umalis na ito hanggang sa nagsalita si Abigail kay Joey na maghanda siya sa mangyayari sa kanya, ngunit sinawalang bahala naman ito ni Joey at bumalik na sa kanyang mga kasama, at nagtanong ito kay Frank kung kilala niya ang ama ni Abigail ngunit wala ring idea si Frank kung sino ang ama ni Abigail. At dahil sa kuryosidad ni Frank ay pumunta ito sa kwarto ni Abigail at tanging ginamit lang pantekip niya sa mukha ay kanyang damit at pinilit ang bata kung sino ang kanyang ama ngunit hindi ito umamin hanggang sa tinutukan na ni Frank si Abigail ng baril, dahilan upang matakot ang bata at mapaamin ito at sinabi ang pangalan ng kanyang ama na si Christoph Lazar, kaya naman naalarma si Frank sa kanyang narinig. At sa di malamang dahilan ay dali-dali itong bumalik sa kanyang kasamahan na tila ba takot na takot sa ama ni Abigail at sinabi nito na umalis na sila bago pa mahuli ang lahat. Kaya naman nagtaka ang kanyang mga kasamahan, at nagtanong si Joey kay Frank kung ano ba ang nangyayari sa kanya at dito na nga sinabi ni Frank ang tungkol sa ama ni Abigail at ito ay nagngangalang Christoph Lazar, isang maimpluwensyang tao at isang makapangyarihang kriminal na may malabampirang figura. Ngunit sinabi ni Dean kay Frank na isa lang yung urban legends at pinakalma si Frank ngunit nanindigan si Frank na totoong tao si Christoph Lazar. At sa sumunod na eksena habang nagmamasid sa loob ng bahay si Dean ay nakita niya ang isang painting ng lalaki na may kahawig ni Abigail, ngunit mga ilang saglit ay bumukas ng kusa ang pinto kaya naman ito ay napalingon at lumapit kung may tao ba na nagbukas. Hello? At nang ito ay pumasok sa kwarto ay nagulat ito sa isang maliit na daga. At nang ito ay papaalis na ay may isang di makitang nilalang ang humatak sa kanya paibaba sa hagdan at ito ay nagsusumigaw. At nang marinig ito ni Sammy ay napapante ito sa kinaroroonan ni Dean upang malaman kung ano ang nangyayari hanggang sa makita niya ang karumal-dumal na nangyari kay Dean kaya ito ay napasigaw rin ng malakas. At nang malaman na nila ang nangyari kay Dean ay nagtatalo-talo ang mga ito kung sino ang may gawa sa pagkamatay ni Dean,
At nang sila ay papaalis na sa mansyon ay bigla naman nagsara ang mga pintuan na siya naman pinagtataka nila na may kakaiba nang nangyayari sa kanila. At nang nagsalita na si Rickles tungkol kay Lazar, ilang taon na ang nakakalipas may 3 tao na FBI ang dumakip sa mga importanteng miyembro ng Lazar's Gang at palihim sila dinala sa pinakamataas ng gusali sa hotel. At sa gabing iyon bago ang paglilitis ay mayroong 12 agent ang nasa loob ng kwarto, ngunit nang pumasok ang mga FBI sa kwarto ay nabigla sila sa pagkawala ng mga iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Kaya naman pinuntahan ni Joey si Abigail at tinanong kung ayos lang ba ito, ngunit iginiit ni Abigail na may taong nakasalamin ang gustong manakit sa kanya, at sinabi rin ni Abigail na ang lalaking iyon ay nagtatrabaho dati para sa kanyang ama, at bigla namang dumating si Rickles upang sabihan si Joey na kailangan na nilang umalis. Ngunit sinabihan ni Joey si Rickles na kailangan nila isama ang bata dahil nanganganib rin ang buhay nito. Ngunit mga ilang saglit ay tila napatigil si Rickles sa kanyang kinatatayuan at labis naman itong pinagtataka ni Joey kaya ito ay lumapit, ngunit nang humarap siya kay Rickles ay sadyang nagulat ito sa nangyari kay Rickles. At dahil sa mga sinabi ni Abigail kay Joey ay napaghinalaan niya si Frank na siya ang may kagagawan ng lahat ng ito, kaya naman hinanap niya si Frank at dito na nagkatutukan ng baril ang dalawa, at iminungkahi ni Frank na kailangan na nilang patayin si Abigail dahil kung hindi nila ito mapapatay ay sila ang papatayin ng ama nito na si Christoph Glazer, kaya naman dali-daling pinuntahan ni Peter ang kwarto ni Abigail at nang akma na papatayin na ito ay pinigilan naman siya ni Joey, at habang nanunood si Abigail sa mga ito na nagtatalo ay bigla nitong tinanggal ang nakapuse sa kanyang kamay na wala man lang kahirap-hirap, at nang makita ito ni Sammy ay sinabihan ang kanyang mga kasama sa nangyayari kay Abigail. At mga ilang saglit na nga ay nag-iba na nga ito ng anyo at dahil sa labis na pagkabigla ni Joey ay parang hindi ito makagalaw sa kanyang kinatatayuan at sabay-sabay na silang inatake. At dito na silang nagumpisang gumawa ng paraan kung paano sila makakatakas sa nakakatakot na mansyon, at nagmungkahi si Frank sa mga ito na kailangan nilang patayin si Abigail ngunit tinanggihan naman ito ni Joey. Kaya naman sina Peter at Sammy ay kumuha na ng armas na gagamitin para kay Abigail ay napunta ang mga ito sa isang maliit na teatro at nakita nilang sumasayaw si Abigail kasama ang katawan ni Dean. At nang aatakihin naman ni Sammy si Abigail ay walang kahirap-hirap lang ito nilabanan, kaya naman tumulang na rin ang iba upang madakip si Abigail. Ngunit nauwi lang ito sa pagkabigo dahil sila pa ang nasaktan ni Abigail. At nang mapagtanto ng tatlo na hindi nila matalo si Abigail ay napa-atres muna ang mga ito, habang si Abigail naman ay tumatawa. At habang naghihintay sa library si Joey ay dumating na ang tatlo na puro sugatan. At dahil isang nurse si Joey ay nagamot niya ang mga ito at nagplano kung paano nila mahuhuli si Abigail gamit ang pangturok na pampatulog. Kaya naman inumpisahan ulit nilang hanapin si Abigail na magkakahiwalay at makikita na si Sammy ay nakakita ng isang kabaong at akala naman nito ay nandun si Abigail ngunit pagbukas nito ay wala namang silid. Hanggang sa napatingin sa isang sulok at bigla namang may isang paniki na lumipad sa kanya dahilan upang siya ay magitla at sa di inaasahan ay nahulog ito sa isang abandonadong pool na puno ng mga bangkay. Kaya naman nagsusumigaw ito at narinig naman nito nila Joey kaya dali-dali nila itong pinuntahan, at habang nag-aabang si Peter kay Abigail ay natusok ito ng kanyang dalang matulis na patalin, at habang nag-uumaray ito sa sakit ay lumabas na si Abigail sa harapan ni Peter at dahil sa pagkabigla nito ay napatakbo ito. At sa di sinasadya ay bumangga si Peter sa pintuan na binuksan ni Frank dahilan upang mahulog si Peter, at nang makita ni Abigail si Frank ay inatake na rin ito hanggang sa nilabanan ulit nila ang batang vampira, ngunit sa hindi sinasadya ay tumilapon ang pampatulog sa labas ng kwarto at nang akmang kakagatan na si Frank ay pinigilan ito ni Sammy ngunit sa kasamaang palad si Sammy pa ang nakagat. Kaya naman muling binalikan nito si Frank at hinawakan nito ang kanyang paa. At makikita na mayroon itong kakayahang lumipad ngunit sa ilang saglit ay dinag-anan siya ni Peter at nang makuha na ni Joey ang gamot ay itinurok ito kay Abigail dahilan upang ito ay makatulog. At nang magising na si Abigail siya ay kinulong sa isang elevator at sinabihan ang mga ito na kung papalayain siya ay papakawalan niya ang mga ito. Ngunit tumanggi sina Joey at doon na sinabi ni Abigail na ang mga nangyayari ay planado niya at si Lambert ay isang trabahador lang. Kaya naman nainis ang mga ito sa batang si Abigail dahil mistulang pinaglalaroan lang pala sila nito.
At sa di nila inaasahan ay kilala ni Abigail ang bawat isa kaya labis silang nagtataka kung bakit buong katauhan nila ay kilala ni Abigail. At iniisa-isa na nga ni Abigail ang mga kasamaang pinaggagawa ng apat noong nasa labas pa sila. What are you talking about? Don't you know? Jesse. Dahil sa nalalaman ni Abigail ay gusto na itong patayin ni Frank ngunit sinabihan sila ulit ni Abigail na kung papalayain siya ay papatawarin sila nito. Ngunit sa kagustuhang makaalis ni Peter ay gusto na niyang buksan ang elevator ngunit binaril naman ni Joey sa tagiliran si Peter dahilan upang hindi natuloy ang paglaya ni Abigail. Kaya naman nagkasundo ang tatlo na pumunta sa library at hahanap ng paraan upang makatakas habang si Frank naman ay nagpresente na siya ang magbabantay kay Abigail. Ngunit tila inaasar ni Frank si Abigail at nakipagkasundo ito na kung sasabihin ni Abigail kung paano makalalabas sa mansyon ay papakawalan niya ito. Hanggang sa sinabi ni Abigail na mayroong isang sekretong pintuan sa library at mabubuksan lang ito kung itutulak nila ito ng pakanan, at nang marinig na ni Frank ang lahat ay hindi tinupad ni Frank ang kasunduan kaya naman sinira ni Abigail ang elevator at ito ay nakalaya. At sinugod nito si Frank ngunit dumating naman si Joey upang tulungan si Frank at dahil sa sikat ng araw ay nataman nito ang kamay ni Abigail kaya naman ito ay naputol, at nang nakapasok na sila sa library ay nakatindig sila sa isang sikat ng araw upang hindi makalapit si Abigail sa kanila, kaya naman hinanap ni Frank ang sekretong pintuan na sinasabi ni Abigail at nang makita na ni Frank ang tinutukoy nito ay tila wala namang nangyari kaya naman napag-alaman ni Frank na naisahan siya ni Abigail. At dahil wala na silang ibang pagpipilian ay nagplano ulit ang mga ito na hanapin ang power source upang ma-unlock ang mga nakasaradong mga pintuan, dahil kung maabutan ulit sila ng gabi ay aatakihin muli sila ni Abigail kaya naman hinati nila sa dalawang grupo ang paghahanap sa resources. Ngunit nang makarating sina Peter at Sammy sa isang madilim na silid at dahil sa kagat ni Abigail kay Sammy ay tila nag-iiba na ang katawan ni Sammy, at kinokontrol na ito ni Abigail at sabay inatake si Peter dahilan upang ito ay namatay, at nang makita ito nila Joey at Frank ay tinanong nila si Sammy kung ano ang nangyari ngunit napag-alaman nila na isa ng vampira si Sammy kaya naman ang dalawa ay napatakbo at pumunta sa library kung saan naroon ang sikat ng araw, at nang papasugod na si Sammy ay itinapat ni Joey ang reflection ng sikat ng araw kay Sammy dahilan upang ito ay sumabog. Ngunit ilang saglit ay may isang pintuan ang nagbukas kaya naman pumasok sina Joey at Frank sa isang pinto hanggang sa mapunta sila sa silid ni Lambert, kung saan naruroon din ang hinahanap nilang power resources, at nang nakaharap na nila ito ay bigla namang sinakal ni Lambert si Joey ng napakabilis. At habang sinasakal si Joey ay sinabihan ni Lambert si Frank na tulungan siya nito upang talunin si Abigail at ang kanyang ama na si Christoph Lazar, dahil pinagbantaan ng mga ito ang pamilya ni Lambert kaya naman gusto niyang mage ganti sa mga ito, at pinangakuhan din niya si Frank na bibigyan siya ng pambihirang lakas kung magpapakagat ito sa kanya. Kaya naman sumang-ayon agad si Frank at nagpakagat na ito upang maging isang ganap na vampira, at nang maging isang ganap na vampira na si Frank ay inutusan siya ni Lambert na kagatin si Joey upang maging una niyang biktima, ngunit sa di inaasahan ay sinaksak ni Frank si Lambert sa likod at kaya naman ito ay sumabog. Kaya naman nang makita ni Joey na gusto na rin siyang patayin ni Frank ay kumuha ito ng isang matulis na bagay sa kanya. Ngunit dumating naman si Abigail at inatake niya si Frank ngunit tila napakalakas ni Frank kaya naman hindi umubra si Abigail at ito ay kinagat, at habang naglalaban ang dalawa ay inunlock ni Joey ang mga pintuan, at nang makita ni Frank na wala nang malay si Abigail ay hinabol niya si Joey upang ito ay patayin. At nang wala nang matakbuhan si Joey ay nanlaban na lang ito ngunit hinagis naman siya ni Frank papalabas at doon na binugbog ng husto si Joey, hanggang sa mahulog ito at sinalo siya ni Abigail sa pagkakahulog, at nagbigay ito ng kasunduan kay Joey na kung makikipagtulungan siyang patayin si Frank ay papalayain niya ito at muling makikita ang kanyang anak, na sinangayunan naman ni Joey kaya naman nilabanan na nila si Frank. Ngunit sadyang napakalakas na ni Frank dahilan upang sila ay napatumbang ngunit nang mahawakan si Joey ni Frank ay tinusok ito ng matulis na bagay upang hindi ito makagalaw, at sabay ininom ni Frank ang dugo ni Abigail at nang matapos niyang uminom ng dugo ay si Joey naman ang kinagat nito at inutusan ni Frank si Joey na kuhain ang steak upang itusok kay Abigail ngunit itinarak ito kay Frank dahilan upang ito ay sumabog. Oh, fuck.
at nang makita nila na nagawa nilang talunin si Frank ay tinupad ni Abigail ang pangako nito kay Joey at hinayaang makalabas, ngunit bigla namang dumating ang ama ni Abigail na si Christoph Lazar, at nang aatakihin na niya si Joey ay pinigilan ito ni Abigail at sinabing wag niya itong papatayin dahil tinulungan siya nito, at nagawa rin naman niyang makumbinsi ang ama at sa wakas tuluyan nang nakaalis at nakalabas si Joey sa malaimpyernong mansyon na iyon. At dito na nagwawakas ang pelikula. Kung nagustuhan nyo ang movie recap na ito ay wag nyo naman kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod pa nating mga videos.